huwag kang masyadong magmalabis lalo na't hindi ka lokal sa isang lugar. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Ang balitang ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, opinion, reaction ay ang balitang Chloe San Jose, pinade-deport ng isang abogado. Huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Isang kilalang abogado gustong ipa-deport si Chloe San Jose kung sakaling mapatunayan na isa itong Australian citizens. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Tila dumarami na nga talaga ang mga tao na nanggagalaiti sa galit sa content creator na si Chloe San Jose na kasalukuyang boyfriend ni Carlos Yulo, dahil umano sa ginawang pagsira nito sa pangalan ng kanyang boyfriend at sa pamilya Yulo. Kaya naman pati ang ilang mga abogado dito sa Pilipinas ay binabatikos siya dahil sa mga hindi magagandang ginagawa niya, lalong-lalo na mga kabataan na naiimpluwensyahan niya dahil sa maling gawain at maling pagtrato sa magulang. Gaya na lang ng pagsagot-sagot at pambabastos nito sa nanay ng kanyang fiancé na si Angelica Yulo na kung matatandaan na labis ikinagalit ng madami, napakalaki din daw ng epekto nito sa mga kabataan na nakakabasa ng kanyang mga hindi magagandang sinasabi sa social media. Kaya pati ang ilang mga kilalang popularidad ay nakisawsaw na rin at hindi napigilan ang galit kay Chloe San Jose at kay Carlos dahil sa pagiging bad influence nito sa publiko. Kaya naman para sa ilang mga eksperto lalong-lalo na sa mga abogado na nakakaalam ng mga batas, ay nais nilang kasuhan si Chloe para daw ito magtanda. May iba naman na gusto na siyang pauwiin ng Australia, gaya na lang ng abogado na nag-viral ngayon sa kanyang ibinahaging post. Naniniwala kasi ang abogado na ito na kailangang i-deport si Chloe San Jose pabalik sa Australia kung mapapatunayang siya ay isang Australian citizen. Sa isang Facebook post, sinabi ni attorney ni Wilfredo Garrido na kung isuko ni Chloe ang kanyang Filipino citizenship, may posibilidad na nasa bansa lamang siya bilang turista. Binanggit ni Garrido na bilang isang turista, hindi pinayagang magtrabaho si Chloe dito sa bansa at maaari siyang ma-deport dahil sa hindi pagsunod sa batas. Saad ng abogado, that means she can't work, which is exactly what she is doing, claiming that she is not depending on Chloe, because she is earning money in her own right, parading her assets on TikTok in various states of undress. Those are taxable income. She has appeared on ASAP at least twice, one blamed for Typhoon Karina. She must have earned talent fees from. She also has endorsed a skincare product being extensively covered sashaying in a grand entrance and undergoing some sort of facial treatment in an ad. Again, that must have earned her and Chloe quite a sum. Idinagdag din ni Garrido na hindi tama ang pag-uugali ni Chloe bilang isang turista, lalo na sa mga pambabastos sa magulang ng kanyang kasintahan na si Carlos Yulo. Anya, this girl doesn't behave like a visitor, she acts like she owns the Philippines. Sinabi ng abogado na hihingi siya ng paumanhin kung napatunayan ni Chloe na nakakuha siya ng dual citizenship at hindi niya tuluyang ibinigay ang kanyang Filipino citizenship. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. Nako, yari dyan si Chloe San Jose, mga tagapanood. Baka habulin pa po yan ng BIR pag nagkataon. 'Di ba? Dahil dun sa sinabi niya na mayroon sa sariling income at nagtatrabaho siya bukod dun sa pera ni Carlos Yulo. Ang tanong po dun, kung turista ka nga lang naman dito sa ating bansa, wala kang karapatang magtrabaho kung talagang Australian citizen siya. At kung mapatunayan man yan, malamang sa malamang po talaga mga tagapanood, pwede siyang kasuhan. Abogado na po nagsasabi niyan, maalam sa batas yan mga tagapanood. Ako, hindi ako nagmamarunong po dito. Kumbaga, sinabi ko lang din po ulit kung ano yung sinabi ng abogado, ayon dito sa pinanood natin na binigyan natin ng reaction video. Mamaya sabihin na naman po ng ilan, na naman kayo, nakikisawsaw na naman po kayo. Tayo yung mga, kami po mga vlogger, sa totoo lang mga tagapanood, hindi po kami nakikisawsaw sa issue.
Maganda pa nga itong ginagawa namin para i-call out sila para mabago kung ano man yung maling ginagawa po nila, 'di ba? Maitama po sila para hindi po sila tuluyang kainisan ng mga tao. Minsan po tayo mga tagapanood, pag napo na lang tayo, akala natin minamaliit na tayo. Hindi po ba pwedeng pinuna ka dahil meron kang ginawang mali, 'di ba? Dapat po tanggapin mo kung ano yung pagpuna sa'yo, kung ano mo yung kamalian mo para iayos mo siya para sa susunod hindi ka na pupunahin dahil maayos na po yung ginagawa mo eh. 'Di ba? Hindi po ba mga tagapanood? O kayo po, ano po masasabi nyo? Kung may opinion po kayo, i-komento po natin 'yan sa comment section. Pag-uusapan po natin 'yan mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. May nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.